In tithes and offering, so hindi na to no bago sa atin. Amen. Except na lang kung ikaw ay bago no nanonood diyan sa replay o sa online ngayon. Amen. So now the title of this message, we should give willingly. So bakit? So why is our attitude of giving willingly is very important as we pay tithing. So hindi ibig sabihin na magbayad tayo. Ibig sabihin nito yung pagbabalik natin para sa ating Diyos o sa kanyang gawain sa Iglesia. Amen? So, it's very important to give willingly because when one pays his tithing without enjoyment, amen, he or she is robbed of a part of the blessing. Kasi, nung isinilang ka sa mundong ito, no, parang kanta lang, no, nung isinilang ka sa mundong ito, no, ay wala sa iyo. Walang para sa iyo, kapatid. Amen? That ito ay sa Diyos. Pinahiram lang sa atin at pinapanalagaan. Amen? So we are a steward. So bakit sinabi na para kang nagnanakaw kung hindi ka nagbibigay ng walang enjoyment? Kasi bakit? Yung ginawa ang mundong ito, pinlano ito ng Diyos para sa atin. Kaya ibalik natin yung narapat para sa Kanya. At hindi tayo maging, yung kagaya ni, sino nakakilala kay Robin Hood dito? No? Yung taong yun ay, ninanakaw niya yung kaban ng mga mayayaman at binibigay niya sa mga mahihirap. Bagkus hindi siya nag-i-enjoy doon. So, yung ginagawa niya, yun na nga, nagnanakaw siya, nag-rob siya. So, now, in Christian way, pag tayo ay nagbibigay, maliit man or malaki, dapat mayroon doon yung enjoyment. So, we must learn to give cheerfully, willingly, and joyfully, and His gift will be blessed. Bakit? Kasi unang-unang factor doon, there will be joyful our heart when we give offering. So, tinitignan ng puso. Amen? So, alam naman natin, ang puso, kung ano yung itinanim mo doon, isa sa mga discerning or isa sa mga tawag nito, yung factor na madali, madali siyang malinlang. Pero pag binigyan mo ng joyful, amen, yun ay totoo na lalabas sa iyong karakter at sa iyong attitude. Yun yung sinabi kanina, why is our attitude of giving is very important as we pay or bring it back our tithes. Because apostles say, kung meron tayo mga Bible apps dyan, or physical Bible, sinabi niya sa book of 2 Corinthians, chapter 9, verse 7, he said, let him give not grudgingly. Yung magbigay tayo nang hindi nabibigatan sa ating kalooban. So that's why we need to important as we giving. Yung attitude of giving, naroon yung kagalakan dapat. Kasi binabantayan natin ating puso. Amen? Kasi ito yung, ang puso kasi natin, very, very sensitive. Yung iba nga, di ba, na heart attack, hindi na nagising. Mabuti pa kung ikaw ay, na-enjoy sa pangatawan, kamay, umagi sa utak, nabubuhay. Pero yung puso, pag inatake, kapatid, nako, maliit na porsyento yung buhay. Kaya, dapat, God, ibigay natin sa ating Panginoon yung narapat para sa Kanya. Kasi bakit? For God love a cheerful giver. Amen? Nagagalak, nasasayahan nating Diyos sa mga taong nagbabalik loob, nagbabalik ng bigay para sa Kanya. Amen? So pangalawang factor, we are blessed when we give tithes. Yes! Nabibless tayo. Meron nga kasabihan, di ba? It's more than to give than to receive. Amen? Bakit? Kasi the Lord promises to bless us as we faithfully pay our tithes and offering.
He said in Malakay 3:10. Gasgas na to na verse to, bagkos ito yung verse na pinanghawakan nating Panginoon na He will bless you in 100-folds or 1,000-folds. Bakit? Kasi sinabi sa Malakay 3:10, bring ye all the tithes in the storehouse, that there may be meat in mine house. And prove me now herewith, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall be no room enough to receive it. So, pag ngayon, no, challenge mo yung test nating Panginoong Jesucristo, magbubukas yung duruangan ng langit para sa iyo. At yung blessing na yon, no, na tipong wala ka nang masasalo na blessing. Amen? So, now, this is our agreement to our God. Tipan to nating Diyos. Kaya merong test. Kaya pag tayo ay willingly na nagbibigay sa ating mga ikapo, amen, even to ourselves, nag-e-effort tayo kapatid, kahit anumang mga circumstance, trials sa simbahan na yan, nagsisimba ka pa rin, it's our tithes, it's our due, it's our agreement, and become test. Kasi bakit? Kahit sabihin natin na wala tayong mabigay, bagkus na ibigay natin ating sarili, ating time, effort, ating mga treasures sa ating Panginoon is still pleases to God. You are, nagbibigay tayo ng magandang resulta sa kanyang test. Yun nga, pag nasustain mo yun, kapatid, open niya yung durungawan ng langit para sa iyo. Amen? And there's a promise of God. Pag na ating Panginoon ay nagpa-promise na maghulog siya ng blessing para sa iyo, kapatid, hindi ka bibiguin nating Panginoon. And we need to stand and trust to that promise. Kasi hindi po nagbabago yung sinasabi nating Diyos. Amen? To get blessing and continue obey to His yung kanyang worshiping. Continue tayo. Amen? Kasi bakit? We remain faithful sa Kanya. Kasi bakit? Araw-araw, minuto humihingi tayo ng guidelines, patnubay, di ba? At kalakasan, lalo na sa ating pang-pisikal na pangangatawan. Kaya, sinusubukan niya tayo na ating Panginoon na mismo at siya ang bahala sa mga pagpapalang darating para sa atin. Kasi bakit? Inaalam ng Diyos kung ano yung kalakasan mo o ano yung pagmamanage mo. No? Siya yung nagbibigay ng arrangement. Siya nga yung God of orders, di ba? Amen? So the blessing we have promised are both materials and spiritual. Amen? Nakakamta natin to. Both spiritual and material. But in your needs. Not your always wants. Amen? So, but if we give willingly in our heart and attitude of tithes of giver, Heavenly Father will help us to provide for our daily needs such as food, clothes, financially, and shelter as He said in Malakay 3:10. Kaya, cheerfully giver tayo, kapatid, para bibigyan tayo ng rumaragasang pagpapala nating Diyos. And let deposit and invest to God so that in times, in storm, trials, we overcome it. So yun po yung mga puntos o mga susi para sa attitude ng ating willingly to give. Amen? So to God be the glory. Shalom, shalom sa lahat.